Eto na nga mga besh, ang mainit-init na aabangan ngayong Martes dahil nga itong Ate Bel niyo ay naawa kay Chris na makasarili kaya naman hindi niya ito nagawang ilaglag kay Rosel nang pumunta siya sa mansyon. Kaya itong si Bel ay nagtrabaho na lang ng tahimik sa coffee shop. Kaya itong si Tally, tuloy pa rin ang pagiging feeling nag-iisang anak na babae ni Rosel. Kaya naman sa unang araw ng pagtatrabaho nitong si Belle sa cafe, gumawa naman ng eksena itong si Tally habang nagbe-bake ang ating mong bida ng cake. Itong si Brew walang patawad na itinapon nga ito sa kay Belle na naging sanhi ito para malaglag sa sahig. Naging sanhi rin ng bulong-bulungan sa loob ng cafe. Kaya tinanong itong si Ate Bel niyo si Tali kung bakit niya ginagawa iyon. Pero binantaan lang siya ni Tali na lumayo siya sa pamilya niya dahil ayaw niya itong umaaligid sa pamilyang pilit niyang inaagaw kay Bel. Dito nga lumabas si Adela para tignan ang nangyayari. Kaya naman nakita niya ang ginawa nitong si Tali ay kaagad niya itong pinuntahan ang mga ito, pero sadyang sinungaling itong si Brutally at sinabing napaka-clumsy lang nitong si Belle dahil sa unang araw ng trabaho nito ay gumawa agad ito ng gulo sa cafe. Pero ang ating bida nyo, hindi papayag magpaapi siya dito sa taling piling Madam. Dito sinabi niya na si Tali ang naghagis ng cake. Gusto siya nitong lumayo sa pamilyang sinasabi niya. Kaya gusto niya pati sa cafe ay umalis siya kaya niya ginugulo ang trabaho niya. Dito nga sinabi ni Taling nagsisinungaling siya. Dito ay bas naniwala itong si Adela kay Belle dahil alam na alam niya ang ugali ni Brutally. Bata pa lang ito ay mahilig na itong gumawa ng gulo at kwento na siya ang naaapi. Dahil sa patuloy na pagtatalak nitong si Tally na akala mo siya ang tunay na may-ari ng cafe, lumabas na si Ate Rosel niyo para tignan ang nangyayari. Dito nga nakita niya ang cake na binake ni Belle na nasa sahig na kaya naman tinanong niya ano ang nangyari. Itong si Tally ay kaagad nagbait-baitan sa harap ni Rosel. Sinabing si Belle ang may kasalanan. Pero itong si Adela biglang sinabing nagmamaldita na naman itong si Tally. Kaya pati ang nananahimik na si Belle ay ginulo niya sa trabaho. Kaya naman itong si Rosel, tinanong kung bakit niya yon ginawa. Pero dahil alam niya hindi siya mananalo, dahil alam ni Rosel ang ugali niya, dito nga ay umalis na lang siya at sinabing bahala na nga sila. Habang itong si Chris Makasarili ay sinabi kay Doc Salvio, kilala niyo na ang taong nagpapadala ng mga anonymous text message kay Rosel, maging ang baby blanket ni Belle kay Rosel. Kaya naman tinanong siya nito kung bukod sa kanila ni Malu, sino pa ang nakakaalam at sino pa ang pwedeng makialam ng mga gamit ni Belle. Dito nga walang pag-aalinlangan. Sinabi nitong si Chris Sivia. Ito lang ang pwedeng makialam ng mga gamit ni Belle sa bahay. Kaya naman sinabi ni Doc Salvio si Via ang sumusubok kumuhanan ng pera si Rosel at lokohin at ito rin ang nagpapadala ng mga anonymous text message. Dito nga sinabi nitong si Chris na makasarili pinaghihigantihan sila ni Via dahil alam na nito ang totoong pagkatao ni Belle na ito ang nawawalang kakambal ni Tyrone na hinahanap ni Rosel. Dito nga nagpang-abot sa isang grocery store itong si Via at Rosel gumawa na naman ng eksena itong reyna ng pagka-bitter na si Via. At kumpiyansa niyang sinabi kay Rosel na hinding-hindi na nito makikita ang anak nitong nawawala dahil sinumpa na niyang hindi na mangyayari yon. Dahil nga ibang Rosel na ang nasa harap niya ngayon, hindi nagpatalo itong si ate niyo. Dito ay sinabi niya, nagkamali siya ng araw na piniling apihin at pagsalitaan siya ng kung ano-ano dahil sa ginawa niya naman ang lahat ng sinabi sa kanya pero patuloy lang siyang niloloko ng mga taong gustong gumawa nun sa kanya. Kaya naman pinagkukuha niyang itlog at pinagbabato ito kay Bru Via. Kaya naman napahiya itong si Via sa maraming tao dahil may nagvi-video pa dito. Trending na naman ang atin nyo. At sinabi ni Rosel, kasing organic ng itlog ang mga nabubulok niyang pagkatao. Pero mga besh, sa tingin nyo ba, ngayong alam na ni Chris na si Via ang taong gumugulo at pilit sinasabi
kay Rosel na siya ang tunay na mastermind sa pagkawala ng anak nito, ano kaya ang gagawin niya sa asawang gustong ipaghiganti ang ginawa niyang panloloko? At sa tingin niyo mga Mima, ano ang magiging sanhi kapag nalaman ni Rosel ang totoo? At ano ang magiging ganti nitong si Via sa ginawa ni Rosel na magpapahiya na naman sa kanya sa isang grocery store? Comment down below mga Mima para sa inyong mga kwento at kuro-kuro. Kaya naman mga besh, huwag niyo naman pong kalimutang mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and bye!